At welcome muli sa ating daily devotion. Ngayon nga ating pag-aaralan is about paano nga ba maayos ang isang relasyon sa asawa mo. Complementarian. So sabi dito sa ating verse, inilang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, sabi po doon sa ating unang katuruan, husband and wife are equal in value and dignity. So, yung husband and wife daw, marami silang pagkakapareho. Like, the value and the dignity. So, kinrita na ating Panginoon, same ng image niya. At, ganoon din naman yung maging sa dignidad na meron po yung lalaki. So, same siya doon sa babae. Pangalawa, husband and wife are designed differently. So, yung husband and wife, dinesign sila differently in terms of leadership. So, marami tayong mga bagay na sinasabi lagi ng iba. Ako yung kailangan mamuno sa bahay. Ako dapat yung main na magli-lead na hindi natin namamalaya na meron nga pala na nakadesign ng Panginoon na role ng lalaki at babae para maging maayos at maganda yung isang relasyon. Number 3, husband and wife complement each other. So ito, napakahalaga nito na talagang wala tayong ibang pinagtutuunan at minamahal natin yung mga asawa natin. Kino-complement sa mga nagawa nila at dun sa mga bagay na nais na pagdesisyonan. Huwag natin kalimutan na talagang i-support, pahalagahan yung bawat isa, lalo sa mag-asawa, na kapag nagkaroon ka na ng asawa, dapat alam mo kung sino yung lagi mo magiging kakampi, lagi mo na pagsasabihan, lagi mong kasama. Walang iba kundi yung asawa. So, para naman po sa ating application, sabi dito, complete not complete with your partner. So, once na tayo ay nasa Panginoon, even kahit we are a married person, na masasabi talaga na complete na kinrate na tayo natin Panginoon, sapagkat sabi nga ang lalaki ay kinrate para sa babae. So complete tayo kapag alam natin na yung design natin ng asawa mo at saka ikaw is naka-align doon sa nais ng Diyos sa buhay natin. And another one, commit to love and submit according to the Bible. So, siyempre, yung commitment natin na mahalin sila at siyempre, mag-submit na according dun sa pinagagawa sa atin at nakasaad sa Biblia. And number 3, sabi dito, celebrate the way God designed your marriage. So, ito, minsan kasi kapag nakakaranas tayo ng problema, kasi normal naman talaga sa mag-asawa, walang mag-asawa na hindi nakaranas na mag-away o magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At minsan nga, inaabot pa ng ilang araw bago maayos. Pero, the most important, kapag may Lord ka, talagang napakahalaga na lagi natin sineselebrate yung kahalagahan ng marriage natin. Ibig sabihin, nagpakasal kayo kasi alam mo na talagang siya yung gusto mo makasama at makatuwang sa hirap man o sa ginhawa ng buhay. Mga pagsubok o suliranin na dumaraan sa atin, kailangan laging siya yung magiging kasangga, kaagapay natin sa lahat ng oras. So, again, and I hope may natutunan tayo sa making topic na to. Salamat sa makikinig and God bless you.